Kamusta na mga kameds? May i-repair nga pala ako ngayong isang cellphone. Ang unit pala nito Vivo Y11. So ang issue nito basag na rin yung LCD niya. So kaya papalitan ko siya ng bagong LCD. So ngayon ang gagawin ko muna, lilinisan ko muna yung bawat gilid dun sa may frame, yung pinagkabitan ng dating LCD. So tatanggalin ko muna yung mga dati niya nakalagay na pandikit doon para at least pag nilapat natin yung bagong LCD na ipapalit, maganda yung pagkalapat niya, wala siyang bukol o umbok, para at least yung LCD lapat na lapat. Kasi pag hindi natin nilinisan yun, may tendency na hindi siya lumapat, kaya kailangan linisan natin. So ayan, tatanggalin natin yung plastic cover na pinaglalagyan dun sa may battery. So ito na nga pala yung replacement na LCD na ipapalit natin sa nabasag na LCD nitong Vivo Y11. So quality yung mga LCD dun sa inoorderan ko na supplier, wala akong masabi, mapa battery o LCD o ano pang parts, quality talaga. So ayan, ilulusot ko lang yung flex dyan sa may gitna ng board. So pagka lusot natin dyan, i-connect natin yung connector ng flex ng LCD. So ayan, naikabit ko na yung connector ng flex. So ipipix lang natin ng maayos yung pagkalapat ng flex ng LCD para hindi rin siya mapuwersa o mabatak. So ilalagay ko na yung battery ng cellphone, tapos ikakabit na rin natin yung connector ng battery. So ayan, testing natin kung okay ba yung pinalit natin na LCD. So hindi muna natin lalagyan ng pandikit, i-check muna natin kung okay ba yung touch. So ayan, nagulat ako sa screen ng may-ari, kakaiba. So ayan, check natin kung okay ba yung touchscreen ng LCD na ipapalit natin. So i-hold nyo lang yung kahit anong apps dyan, tapos iikot-ikot nyo lang dyan sa may screen ng LCD. So chinek ko na rin nga pala yung sounds kasi baka nagkaroon ng diferensya. So okay naman. So ngayon ibabalik na natin yung cover dun sa may board ng cellphone. So sunod naman natin na ikakabit yung mga tornilyo na tinanggal natin. So isa-isa nating ibabalik yon. Kung ilan yung tinanggal na tornilyo, dapat ganun din yung ibabalik para at least hindi siya magkaroon ng diferensya. So yan, naikabit ko na yung mga tornilyo. Sunod naman natin na ikakabit yung sa may connector ng fingerprint, kasi may fingerprint yan yung Vivo Y11. So dahan-dahan lang pagkabit yan para hindi rin siya mabungi o maputol yung flex niya. So ayan, medyo natagalan na ako sa pagkabit dyan. So dinidiin ko lang para kumunik yung connector ng fingerprint. So yun, naikabit ko na yung connector ng fingerprint. Sunod naman natin na ilalapat yung back cover ng cellphone doon sa may frame. So hindi pa nakadikit yung LCD niyan. Ilalapat ko muna yung back cover niya bago ko siya lalagyan ng pandikit. So ayan, dinidiin ko lang ng bahagya bawat gilid para kumapit yung lock niya at magpantay. So may mga lock yan bawat gilid, kaya kailangan idiin natin ng bahagya. So ganyan lang ang kabit niyan. So ngayon, yan, chinek ko ulit kung nag-open. So okay naman, okay pa rin yung screen niya, wala namang diferensya. So maganda talaga yung nabibili ko na LCD doon sa supplier ko, quality. Parehas lang rin sa mga original na LCD niya dati. So quality naman kasi nabababaan at natataasan din ng sa ilaw niya. So sunod naman natin na gagawin, na lalagyan ko na siya ng pandikit. So ginagamit ko na pandikit dyan yung T7000, yung kulay itim. So mas gusto kong ginagamit yung kulay itim na T7000. So ang gagawin natin dyan, lalagyan natin bawat gilid ng frame. So dyan tayo maglalagay ng T7000 sa may frame.
wag dun sa may gilid ng LCD kasi may tendency na pumasok dun sa loob ng LCD kung dun kayo mismo maglalagay. Kaya dapat dyan sa may frame kayo maglalagay para at least iwas back job. So yan na kailangan paikot malalagyan natin bawat gilid. So dapat lahat ng sulok ng frame malagyan natin. Tapos yung wag nyong kakalimutan yung cover pala ng earpiece, ikakabit nyo yun. Sa mga LCD na nasira o nabasag, minsan nakadikit yun doon sa may ibabaw, sa may taas ng LCD malapit sa may camera. Minsan naman nakakabit pa rin doon sa may frame. So yan na nilalagyan ko pa rin ng T7000 doon sa may bandang baba naman. So yan nalagyan ko na ng T7000 lahat. So ilalapat na natin yung LCD. So pati nga rin pala dun sa may back cover niya na nakalagay, lalagyan din natin ng T7000 kasi binaklas ko rin yan kanina. So ganyan lang rin, paikot bawat gilid lalagyan natin ng pandikit na T7000. So hindi naman kailangan na masyadong marami, basta yung saktuhan lang na malagyan yung bawat gilid kasi makapit din naman kasi yung T7000. Pag masyadong marami, mahirapan na yung susunod na magbabaklas niyan, kawawa naman. Kaya dapat sakto lang yung paglagay ng T7000. So nilinisan ko nga rin pala yung lens ng camera niya dyan kasi medyo may alikabok, para at least mas malinaw pag kumuha ng camera yung may-ari. So ayan, ngayon lalagyan ko naman siya ng masking tape. So naubusan din kasi ako ng tape na yung kulay puti. So marami akong masking tape kaya yan ang ginamit ko. So okay naman din yan, pares din naman silang tape, mas makapit nga rin yung masking tape. So ayan kailangan bawat gilid lagyan nyo ng tape yung sa gilid ng mga LCD sa mga kantuhan para at isa yung pagkalapat ng pandikit natin sa may frame mas maganda. So ayan chine-check ko ulit kung okay ba yung touchscreen. So ayan okay na, matutuwa na may-ari nito.